Samantala, sabi ng isang manonood, ang Big Chan ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala, ngunit ang mga nagawa ni Jin Jumio ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Kaya sabi niya, ang Jumaron ay karapat-dapat sa titulo ng pinakatalentadong swordsman sa Shaanxi. Sabay-sabay, nagtataka ang ibang manonood, hindi ba karapat-dapat ang Southern Edge sect na tawaging pinakamahusay na sect sa Shaanxi dahil sa pagkakaroon ng disciple na tulad nito? Biglang, sinabi ng manonood na habang ipinakita sa kanila ng Mount Hua sect ang paglago nito, ang halaga ng isang pamumuhunan sa kanila ay hindi maaaring tumugma sa Southern Edge sect. Samantala, si Huang, na narinig ang lahat ng ito, ay nag-iisip na ang mga taong ito ay mga merchant lamang, sa huli, dahil sa tingin niya ay may nadadala sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, gayon pa man ay iniisip lamang nila ang tungkol sa pera, kahit na si Huang ay isang merchant din. Nakikita niyang kasuklam-suklam ang pag-uugali na iyon, ngunit nagtataka siya kung ano ang iniisip ng maliit na Daoist. Alam ni Huang na may kumpiyansa na hiniling sa kanya ni Chung na dalhin ang mga tao rito, kaya sigurado siyang may bagay si Chung. Nag-aalala si Huang na kung magpapatuloy ito, hindi na maibabalik ng Mount Hua sect ang dating reputasyon nito, at mapapadali lamang nito ang kanilang pagbagsak. Kaya umaasa siyang hindi siya bibigwin ni Chung. Biglang tinanong ni Yuon kung okay lang ba si Senior, sagot naman ni Chung, malamang hindi okay si Beck. Nag-aalala si Yuon dahil nasugatan ng husto si Beck. Ngunit nang sabihin ni Chung, na may diretsong mukha, na tama, sinabi ni Yuon na alam niyang hindi nakakasundo si Chung kay Beck, ngunit tinanong niya kung hindi siya masyadong walang pakialam. Itinanong ni Yuon kung talagang walang pakialam si Chung sa katotohanang si Beck ay nabugbog ng napakalungkot. Ngunit sinabihan ni Chung si Yuon na huminahon. Nag-aalalang sinabi ni Yuon na hindi ganoon dapat kumilos si Chung bilang isang junior. Ngunit si Chung, muli, ay nagsabi kay Yuon na huminahon at tanungin kung ano ang kanyang inaasahan. Sinabihan ni Chung si Yuon na huwag sabihin sa kanya na siya. Akala talaga mananalo si Beck. Iniisip ni Yuon na hindi siya umaasa na mananalo sila sa komperensya ng Mount Hua at Southern Edge, ngunit gusto niyang mailigtas man lang ang ilan sa kanilang pagmamataas dahil nagsumikap sila. Samantala, ang bar na ito ay nagsisimula sa pagitan ng iba pang mga disipulo, at iniisip ni Yuon kung ang 10 dakilang sekta ay talagang nasa napakataas na antas. Sabi ni Jung, kung ang lahat ay laging gumagana sa pamamagitan lamang ng pagsisikap, lahat ng tao sa mundo ay maaaring maging martial masters. Kaya sabi niya, what is important is not that he work hard, but how hard he works. Sinabihan ni Jung si Yuon na tingnang mabuti mula ngayon, dahil lahat ng kanilang second-class disciples ay matatalo. Nang nag-aalala si Yuon ay nagtanong kung matatalo silang lahat, sumagot si Chung, may isang tao na maaaring manalo, ngunit sabi niya mukhang hindi siya magsasanay. Nang tanungin ni Yuon kung matatalo sila, grabe, tinanong ni Chung kung paano sila matatalo, na sinagot naman ni Yuon, sinabi lang ni Chung. Sinabi ni Chung na nalalapat lamang ito sa mga second-class disciples, at sinabihan si Yuon na mag-warm up dahil kailangan nilang maging magarbo sa kanilang mga laban. Biglang natalo ang Mount Hua sect disciple at si Chung sa pagtapak sa dibdib ng disciple na iyon, ay nagsabi, tapos na, ngunit maaari pa rin siyang magpatuloy. Biglang tumingin si Chung kay Chung, at may ngiti, sinabing wala silang laman. Nag-uusap, ngunit si Chung, na may galit na galit, ay iniisip na makikita niya kung gaano katagal ang ngiting iyon sa kanilang mga mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, natalo din ang isa pang disipulo ng Mount Hua sect at nahulog ang kanyang sword sa harap ni Hayon, na ikinagulat niya. Sinabihan ni Hayon ang sect leader na itigil ito, dahil nakaranas sila ng 9 na magkakasunod na pagkatalo, at sa bilis na ito, ang mga third-class na disipulo ay madudurog. Biglang sinabi ng sect leader na hindi niya magagawa iyon, at nagtanong kung paano niya ito pipigilan. Sabi ng sect leader, sa lahat ng mga merchant association leader na ito na natipon dito, sinusuportahan niya ang paglabas at sinasabing hindi sila katugma sa Southern Edge sect, at sasaktan lang nila ang kanilang mga sarili kung hahayaan nilang magpatuloy ito. Kaya gusto nilang itigil ang laban. Ang sect leader ay nagtataka kung kailangan niyang ipahayag sa sarili niyang mga labi na ang Mount Hua sect ay bumagsak na. Hinding-hindi iyon magagawa ng sect leader, at hindi ito para protektahan ang kanyang sariling karangalan, ngunit ito nga.
para protektahan ang maliit na posibilidad na makabalik ang Mount Wasek balang araw. Hindi masasabi ng sect leader ang isang bagay na makakasira dito gamit ang sarili niyang bibig, kaya sinabihan niya si Hayon na maaari lang silang sumulong, na ikinabahala ni Hayon. Samantala, nabigo ang isa pang disipolo, at natutuwa si Sima sa kanilang 10 sunod-sunod na hangin. Sa tingin niya, ito na ang sitwasyong matagal na nilang hinihintay mula pa noong mga nauna sa kanila. Ipinagmamalaki ni Sima na ang matagal ng minamahal. Na pagnanasa ay natupad ng walang iba kundi siya, ngunit bigla niyang narinig ang isang merchant na nagsabi, ito ay masyadong isang panig, at hindi niya matukoy kung ang Southern Edge Sect ay malakas o kung ang Mount Wasek ay makatarungan, mahina. Ang isa pang merchant ay nagsabi na ang makapangyarihang Mount Wasek ay bumababa ng napakalungkot, at si Sima ay natutuwa, dahil ang pangkalahatang opinyon ay pinapaboren ang Southern Edge Sect. Iniisip ni Sima na ang natitira na lang ay Yurakan ang mga ugat upang hindi na muling makabangon ang Mount Wasek. Sa kabilang banda, sa kanya, bumantong hininga at gusto nang makaalis doon ngayon din, ngunit biglang may ginawang announcement na magsisimula na ang mga laban ng third-class disciples. Samantala, naisip ni Chung pagkatapos ng 10 magkakasunod na pagkatalo, ang kanilang mga sect disciples ay maaaring nakaramdam ng kumpiyansa mula nang dumaan sila sa mahirap na pagsasanay, ngunit ang katotohanan na kanilang nasaksihan ng kanilang mga mata ay nag-alis ng lahat ng kumpiyansa na kanilang binuo. Bigla, nang tumingin si Yoon kay Jong, nakita niya si Chung na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at agad niyang sinabihan si Chung na huminahon. Ngunit galit na itinanong ni Chung kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagpapatahimik. Samantala, tinatawag ni Anggam ang una sa mga third-class na disipulo mula sa bawat panig, ngunit napansin niya ang ilang mga disipulo ng kanyang sekta na sinusubukang pigilan si Chung. Ang mga disipolo ay nagsasabi kay Chung na hawakan ang kanyang sarili, dahil siya ang dapat na huli, at hindi niya ito magagawa. Ngunit si Chun, na itinutulak silang lahat, tumalon sa lupa at nagulat sila at nagtataka kung bakit nandito si Chung. Ngunit hinamon ni Chung ang isa sa mga kalaban na lumabas, kahit sino pa ito bago niya patayin silang lahat. Gulat na gulat si Nagul at Yoon, at nagtataka si Simo kung ano ang nangyayari sa lokong ito. Samantala, tumawa si Jamro Yun na sa bandang huli, ang haltak na ito ay nag-aalburuto, kaya tinawag niya si Waryang pasulong. Sinabi ni Jurian na taliwas sa kanyang naisip, na unang lumabas si Chung, ngunit wala itong pinagbago. Kaya sinabi niya sa Waryang na tulungan si Chung na maunawaan ang kanyang lugar. Agad na sumugod si Waryang sa loob ng battleground at sinabing dudurugin niya ang mayabang na bibig ni Chung. Habang sinasabi ni Waryang na siya ang third-class disciple ng Southern Edge Sect, si Chung ay nagmamadaling lumapit sa kanya, at bago pa mapansin ng binata, sinuntok niya ito ng isang malakas na suntok. Nagulat si Sima at ang lahat, habang sinasabi ni Chung, "How dare a weakling like Waryang act up?" At sinabi sa kanila na maghanda sa kamatayan habang nakikita ang kanyang alagad na bumagsak sa lupa. Si Sima ay nagtataka kung ano ang nangyari, dahil sa tingin niya ay nawala si Chung saglit. Hindi makapaniwala si Sima na namiss ng elder ng Southern Sect ang paglipat ng mga bata. Samantala, si Chung, habang naglalakad patungo sa Waryang, ay nagsabi sa kanya na bumangon at sinabing hindi pa rin niya ginagamit ang kanyang panloob na enerhiya, kaya hindi siya dapat kumilos na parang siya ay nasa sakit. Sabay-sabay, tinawag ng Southern Edge Sect disciple si Chung na kasuklam-suklam na tao, dahil nataman niya si Waryang sa pagitan ng pag-uusap ng tanungin nila kung ang Mount Wasek ay walang anumang asal, sabi ni Chung to hell with the manners. At nagtanong, sa isang digmaan kung sila ay makikipagkamay at mag-iinuman bago sila magsimulang makipaglaban. Namamaga ang mukha ni Waryang, at nang hawakan niya ang kanyang espada habang sinusubukang tumayo, sinabihan siya ni Chong na magmadali. Sinabi ni Chang na may limitasyon kung gaano siya makapaghintay para sa kanya. Ngunit bigla, nang mapansin niyang nanginginig si Waryang, tinanong niya kung ayos lang siya. Sagot ni Waryang, ayos lang siya. Ngunit biglang bumulwak ang dugo sa kanyang ilong, at sinubukan ni Chung na kumbansihin ang kanyang sarili na hindi mamamatay si Waryang kung magpapatuloy siya. Iniisip ni Chung, kahit na gusto niyang patayin ang mga ito, sa tingin niya para sa unang pagpatay sa kanyang pangalawa ay hindi masyadong dumudugo ang orang mula sa isang suntok lamang. Agad na tinanong ni Chung si Anggam kung dapat nilang hayaang magpagamot muna si Waryang.
Pero naguguluhan si Anggam dahil first time niyang makakita ng ganito. Hinahangad ni Anggam na maunawaan ang magkabilang sekta, ngunit biglang pinunit ni Waryang ang kanyang manggas at ipinasok sa kanyang ilong, na napangiti naman si Chung dahil ibig sabihin ay magpapatuloy ang Waryang. Medyo proud si Chung sa kanya, bagamat mula siya sa Southern Edge sect. Ngunit bigla niyang tinawag si Chung na duwag at sinabing dapat niyang ikahiya ang kanyang sarili. Nang sabihin ni Waryang na sisirain niya siya at aipakin sa mga aso, galit na tinanong ni Chung kung ano ang sinasabi niya. Sabi ni Waryang, bumaba man si Chun at humingi ng tawad, sa ngayon, huli na ang lahat, dahil sisirain niya si Chung to the point na kahit ang kanyang mga magulang ay hindi na siya mapapatawad. Sabi ni Chung, binabawi niya ang sinabi niya tungkol sa pagmamalaki sa kanya at nagpas siyang magpatuloy. Nang tanungin ni Waryang kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Chung na medyo humihingi siya ng tawad ngayon, ngunit ayos na ngayon, dahil ang walang kwentang kaisipang iyon ay ganap na nawala. Hinahamon ni Chung si Waryang na dalhin ito, dahil ipapakita niya sa kanya kung ano ang pakiramdam na hindi man lang maabot ang kanyang kalaban. Sinumpa ni Waryang si Chung, ngunit biglang sinabihan ni Jumuyong si Waryang na huwag mabalisa at huwag maliitin ang kanyang kalaban. Bumantong hininga si Waryang at sinabing, siguradong magaling si Chung sa pag-iinit ng mga tao, at sumagot si Chung na hulaan niya iyon. Sinabihan ni Waryang si Chung na huwag umasa ng anumang awa mula sa kanya, at kumpiyansa siyang hindi siya makakamot ng sword ni Chung. Nang sabihin ni Chung na nataman na siya ng isang beses, galit na sumugod si Waryang sa kanya habang sinasabing papatayin niya siya, ngunit malakas siyang tinamaan ni Chung sa tiyan. Patuloy na binubugbog ni Chung si Waryang, na sinasabi na ang mga bata ngayon ay walang asal at hindi na kayang umatake pabalik ni Waryang. Biglang sinipal ni Chung ang Waryang sa pagitan ng kanyang mga binti, dahilan para mapasigaw si Waryang sa sakit. Samantala, si Jumaun ay nag-aalala na makita ito, at si Waryang ay natamba habang nanginginig sa sakit. Biglang hinugot ni Chung ang tela mula sa ilong ni Orion, kaya muling damyugo ang kanyang ilong na parang shower, at sinabing hindi man lang siya inabot. Ang mga disipulo ng Southern Edge sect ay nagulat, at si Chung, habang hinahagis ang tela, ay sinabihan sila na huwag mabigla. Galit na galit si Jumayon kay Chung, ngunit kalmadong lumakad si Chung patungo sa kanyang upuan at umupo. Samantala, ang isang merchant ay nagulat nang makita kung ano ang nangyayari at nagtataka kung siya ay nananaginip. Ang elder ng Mount Hua sect ay hindi makapaniwala na si Chung Mayong ay talagang nanalo laban sa third-class disciple ng Southern Edge sect ng mabilis at napakalaki. Habang nakatingin siya sa sect leader, mas nabigla siya nang makitang lumuwa ang kanyang mga mata, at maging si senior brother Hayon Sang ay natigilan. Hindi makapaniwala si Hayon na ganito kalakas si Chung. At ang sect leader, nagulat din, ay nagsabi na hindi ito makatuwiran dahil sa tingin niya ay dapat na matalo si Chung nang sila ay nakakagulat na nagtataka, bakit nanalo si Chung. Pinagalitan sila ng matanda na. Ang isang tao mula sa kanilang sect ay napakahusay na lumaban. Kaya tinanong niya, ano ang pinag-uusapan nila? Tinanong agad ni Hayon si Sasuke na, gaano na ba katagal mula noong sumali si Chung sa sect, na sinagot ni Sasuke, wala pang 6 na buwan. Si Hayon, na may pagtataka, ay nagtanong kung sinasabi ni Sasuke na nagawang talunin ni Chung ang isang disipulo ng Southern Edge sect pagkatapos sumali sa loob ng 6 na buwan, habang ang mga disipulo ng Southern Edge sect ay inaalis ang Waryang. Tinanong ni Hayon kung sinasabi ni Sasuke na naabot ni Chung ang level na ito sa loob lamang ng kalahating taon, at nagtanong kung natutunan niyang muli ang anumang iba pang martial arts bago pumasok sa sect, kung saan sinagot ni Sasuke na hindi si Chung. Gayunpaman, sinabi ni Sasuke na hindi pa niya alam kung gaano kalakas si Chung, dahil hindi ibinubunyag ni Chung kung ano ang kaya niyang gawin ng madali. Samantala, sinabi ng sect leader na akala niya ay maswerteng simula si Chung na bumagsak sa Mount Hua sect. Naisip ng leader ng sect na hindi nila maiisip kung may gusto pa sila kay Chung, dahil marami na siyang nagawa para sa Mount Hua sect. Sa palagay ng sect leader ang talento ng batang ito sa martial arts ay higit pa sa ipinakita niya sa kanila, at sa tingin niya ay si Chung. Isang henyo, biglang sinabi ng matanda, kung susumayan, nakakuha sila ng isang panalo, at kasama nito, nabawi nila ang ilan sa kanilang dignidad. Sabi ng pinuno ng sekta, hindi tama iyan, dahil hindi lang ito sa antas ng pagbawi ng kanilang dignidad,
at iniisip na baka natagpuan na nila ang taong mamumuno sa Mount Wasek sa susunod na 100 taon.